Ito talaga yung nakakatawa sa China eh, 'no? Pagkatapos nilang gumawa ng mga kabulastugan dito sa West Philippine Sea, hindi nila kayang panindigan at ibinabaliktad 'no, na ang sinasabi nila Pilipinas ang nagsisimula, Pilipinas ang nagpo-provoke sa kanila. At eto ngayon mga tol, kung naaalala ninyo yung report na binangga, ginitgit mga tol, ginitgit ng Chinese fishing militia vessels ang isang barko ng BFAR mga tol. Ngayon iginigiit nila no na ang mga mangingisda daw nila no ang nalagay sa peligro sa banggaan ng barko ng BFAR at China Maritime Militia Vessels no malapit sa Pag-asa Island. Aba naman talaga. Ibang klase din sila. Well, anyway, itong balitang to mula to sa GMA at panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iginiit ng Chinese Foreign Ministry na ang kanilang mga mangingisda raw ang nalagay sa peligro sa bangga ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Chinese Maritime Militia malapit sa Pag-asa Island noong Biyernes. Mangingisda daw mga tol mangingisda, no? Samantalang alam naman natin kung anong papel nitong mga maritime militia vessel na to mga tol, di ba? Hindi naman basta-basta mangingisda tong mga to eh. 'Di ba? At kita nyo ngayon, iginigiit nila yung mga mangingisda daw nila ang nalagay sa peligro. Hindi ba nila naiisip 'yan kapag wina-water cannon nila yung ating mga barko na nalalagay sa peligro mga tol yung ating mga kababayan na nakasakay dun sa mga barkong 'yun? Ayon sa Chinese Foreign Ministry, labag sa sovereignty ng China ang paglalayag ng barko ng Pilipinas. Banta rin daw ito sa kaligtasan ng mga crew at fishing boat nila. Nako. Anila, dapat nang itigil ng Pilipinas ang anumang hakbang na nagdudulot ng komplikadong sitwasyon sa rehiyon. Naon na nang sinabi ng BFAR na bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island ng Sandy Cay 4 kung saan nangyari ang insidente. Ang China raw ang gumawa ng delikadong pagmamaniobra at ang sumubok harangin ang barko ng BFAR. Biruin mo no, sila yung lalapit, sila yung magmamaniobra, sila yung didikit hanggang sa mabangga. Tapos ngayon, hindi nila kayang panindigan yung ginawa nila. Ang sasabihin nila, Pilipinas ang dumikit, Pilipinas ang bumangga, Pilipinas ang lumalabag. Talaga naman. Samantala, nagsimula na kahapon ang sama-samang pagsasanay o kamandag exercises ng mga sundalo ng Pilipinas, Amerika, Australia, United Kingdom, Japan at South Korea. Ito yung panibagong exercises ulit mga tol. Ayon kay Philippine Navy Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas, malaking tulong ang training sa larangan ng depensa at pagharap ng ating mga sundalo sa counterterrorism, regional security at mga sakuna. Observer sa pagsasanay ang mga sundalo ng France, Thailand at Indonesia. Magtatagal hanggang sa Martes, October 22 ang kamandag exercises sa iba't ibang lugar sa Cavite, Ilocos at Palawan. Okay mga kapatid, ito yung balita dito sa ating bansa. No? Ayon naman dito sa balita naman sa international news mga tol, dito sa WION, no? Inaakusahan ng China mga tol ang Pilipinas, no? Ang Philippine ships na tayo daw ay lumalabag no sa kanilang soberanya. Ito nga sabi sa report mga tol, yan, no? China accuses Philippine ships of sovereignty violation following latest collision. Ito ngayon nangyari doon sa may malapit sa Pag-asa Island. Panoorin natin to mga kapatid mula sa WION. China has accused the Philippines of violating its sovereignty after days of collision between Philippine and Chinese vessels in the South China Sea. Okay, so sabi nila, ang mga barko daw natin ay nilalabag o lumabag, violate yung kanilang soberanya mga tol. Dahil nga ang kanilang claim mga tol, yung buong South China Sea na kinabibilangan din ng West Philippine Sea mga tol. Meron tayong 200 nautical miles diyan, di ba? Ay kanila ng buo. Hindi nila kinikilala mga tol yung 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa kanila wala tayong part diyan. Wala tayong parte dyan. Meron tayong dagat pero 12 nautical miles lang. Yun yung territorial waters natin. Bukod doon, wala na. Pero mo, nakakatawa, di ba? So ito ay sinasabi ng China paulit-ulit kahit na hindi yan sinasang-ayunan ng international law, hindi yan sinasang-ayunan o labag yan sa UNCLOS, which is nakapirma din naman sila doon, at labag din mga tol, legally binding na
2016 arbitral ruling mga tol. Pero wala naman kasi silang kinikilala sa mga batas na yun eh. Lahat yun mga tol para sa kanila baliwala. Sila ang almighty China at sila ang kailangan sundan ng buong mundo. Yun ang nakakatawa sa kanila. Now, the accusation follows a collision with a Chinese vessel last week near the disputed Thitu Island known as Pagasa in the Philippines. Meanwhile, the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources claim that a Chinese maritime militia ship engaged in dangerous maneuvers by attempting to block the path of a patrol boat. In response, China's foreign ministry insisted that its fishing vessel was merely conducting regular operations and accused Philippine ship of sailing dangerously in waters that Beijing O, diba? Sailing dangerously mga tol. Tayo pa rin ang may kasalanan at hindi naman nabago yon. Wala naman silang inako kahit kailan no, sa mga pinaggagawa nila. Kahit nga kitang-kita sa video, di ba, yung mga ginawa nilang pagtumbok sa mga barko natin para mabutas. Hindi naman nila inako yun mga tol eh. Ang kanilang report pa nga, tayo daw mismo bumangga. Biruin mo paano ka babanggain ng patagilid. Ang kulit eh no. claims as its own. Philippines officials reported that the collision caused minor damage to their patrol boat, yet emphasized their commitment to upholding Philippine jurisdiction. Philippines, inaakusahan ng China mga tol. China says vessel on regular patrolling duty. Yun daw yung ginagawa ng kanilang mga barko. Regular patrolling duty. Pero ang ginagawa kasi nila mga kapatid, no, yung regular patrolling duty nila, whenever na makakakita sila ng Philippine ships, yan ay it's either bubuntutan, didikitan, babanggain at never nilang nilayuan yan mga kapatid pag nakita nilang Pilipinas lang mag-isa ang naglalayag, no. Siguro nagkataon walang rito, walang China Coast Guard. Kasi kung may China Coast Guard diyan mga tol, 'di ba? Malamang 'yun ang didikit sa atin, 'yun ang babangga at 'yun ang water cannon. Nagkataong militia vessels lang 'yun nandirito, no? Kaya eto lang 'yun nangyari, no. Pero tingnan niyo sa kabila ng mga pangyayaring ganyan, sila pa ang may ganang magsabi mga tol at maggiit na sila pa daw ang nalalagay sa peligro. Sila pa yung may gana at may lakas loob na magsabi mga tol na Pilipinas ang lumalabag sa kanilang soberanya. 'Di ba? Kasi nga mga tol, matibay talaga ang kanilang paniniwala, no, na kanila ang buong dagat na 'yan. Sana talaga magkaroon na ng code of conduct diyan. No, at sana nga talaga mga kapatid makipagtulungan na yung ASEAN leader, yung iba't ibang ASEAN country mga kapatid para magawa na no etong code of conduct na to na 1992 pa mga kapatid, no, napakatagal na, no, na tila baga hinaharang din ng China ata yan kaya hindi magawa-gawa di ba? At sana matapos na itong mga kaguluhan na to at sana wag magkaroon ng gera. No, hindi na natin kailangan yung another war na nakikita natin nangyayari sa Middle East mga tol. Dahil doon pa nga lang pwede na maapektuhan ng ekonomiya ng buong mundo Dito pa kaya kung mangyayari dito, wag naman sana. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo, opinion, reaction sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.